salita ng Diyos, tayo po ay tulungan ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Ngayong umaga, pwede ba tayong tumayo lahat? Praise God. Tayo muna ay manalangin. Hingin natin ang presensya, pagkilos ng Panginoon. Amen. Naniniwala ako, hallelujah, nakakausapin tayo ng Panginoon ngayong umaga. Praise God. Purihin natin ang Panginoon, Lord. Maraming po salamat. We give you glory. We give you praise. Maraming po salamat. Maraming po salamat. Panginoon Diyos, aming amang banal na makapangyarihan sa lahat. Panginoon Diyos, aming amang banal, buhay na Diyos na nasa langit. Maraming po salamat, O Diyos, sa napakagandang araw na ito na iyong pinagkaloob sa aming Panginoon. Salamat, O Diyos, ginising at binangon mo kami kanina. Salamat, O Diyos, kami ay narito, Panginoon, sa iyong tahanan. Panginoon, narito na kami, O Diyos, sa pinakamahalagang bahagi ng gawain ang pangangaral ng iyong salita, O Diyos. Hindi ako umaasa sa aking sariling laman, O Diyos. Kailangan kong pangunguna ang pagkilos mo, Panginoon, ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Malayang kumilos, Panginoon, ngayong umaga ang banal mong presensya manahan sa aming kalagitnaan, Panginoong Jesus. Lord, personal kang mangusap sa bawat isa, O Diyos. Magbukas ka ng mga puso't isipan, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong salita. Bigyan mo kami, O Diyos, ng mapagpakumbabang puso ngayong umaga. Lalabas kami sa lugar na ito. Kami ay personal mong kinausap, Panginoon. Personal mong kinatagpo, Panginoon Diyos. At ikaw muli ang nagpalakas at nagtuwid, Panginoon, ng aming puso. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Praise God. Makakaupo na po kayo. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Ngayong umaga, sa inyo pong mga dalang Bible, Isaiah chapter 14. Isaiah chapter 14. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon ngayong umaga. Praise God. Naniniwala ko ang salita po ng Diyos ay pangkalahatan, mga kapatid. Tayo ay pinapalakas. Amen. Tayo ay tinuturuan. And at the same time, tayo din ay gustong ituwid ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Itong buwan ng June, mga kapatid, sabi ay mula June 1 hanggang June 30, ay merong pagdiriwang na ginagawa ang partikular na grupo ng mga tao. Ang pagdiriwang na tinutukoy ko ay tinatawag nilang Pride Month. Sino po sa inyong pamilyar sa Pride Month? Ngayong buwan ng June, ang Pride Month. Amen? Itong Pride Month na ito ay pagdiriwang. Amen? Ito yung pagsasama-sama ng mga homosexuals, bading, tomboy, at kung ano-ano pang kasarian na tinutukoy o pinaniniwalaan nila. Katunayan, amen, nagsimula na ata. Kung kayo ay merong social media, may mga post na siguro kayong nakikita, amen, na sila ay nagdidiwang na, amen, ng tinatawag nilang Pride Month. Sila ay nagpaparada at may hawak na watawat na ang kulay ay kulay rainbow. Amen? Ang nakakalungkot lang, mga kapatid, dahil sa mga social media ay pati mga bata ay sinasama at dinadamay na nila. Amen? Ang Pride Month daw ay ginugunita para sa mga karapatang sibil, patuloy na paghahangad ng pantay na hustisya, paglaban sa diskriminasyon, at pagtataguyod ng pagtanggap sa kanila. Ngayong umaga, mga kapatid, amen, hallelujah, ito ang nakakuha ng aking atensyon. Actually, mga kapatid, parang last month pa, hallelujah, may ini-impress ang Panginoon sa akin, kaya sabi ko, i-reserve muna dahil sabi ko nga ay bandang June pa yun. Amen? Pero salamat sa Panginoon, ngayon ay buwan na ng Hunyo. Amen? Ngayong umaga, mga kapatid, ang titignan natin ay yung salitang pride. Sabi nga nila, Pride Month. Ano po ang Tagalog ng pride? Ego. Salamat po. Ang Tagalog po ng pride ay kayabangan, pagmamataas, pagmamalaki. Kahit i-search nyo po, yung po ang Tagalog ng pride. So, nakatawag na ito siya, Pride Month. So, buwan ng pagmamalaki. Para sa tinagalog mo, buwan ng kayabangan, buwan ng pagmamataas. Ganun yung pag tinagalog mo. Tama ba? Pride Month.
At ngayong umaga mga kapatid, yun ang aking ipapangaral patungkol sa pride. Sapagkat nais ko po at naniniwala kong nais ng Panginoon na maunawaan natin ano ba ang pride at ano ang nagagawa o ano ang resulta ng pride sa ating buhay. Amen? At anong dapat natin gawin upang mapagtagumpayan natin ang napakadelikadong espiritu na ito ng pagmamataas o pagmamalaki. Sapagkat mga kapatid, ang pride ay hindi lang nabubuhay sa mga LGBT. Ang pride ay pwede rin pumasok sa puso ng sinumang tao. Amen. Maging sa mananampalataya na tulad ko at tulad mo. Tamang narinig mo, kapatid ko sa Panginoon, hindi tayo exempted sa pride. Amen? Ang ating main text sa Biblia na babasahin ngayong umaga ay ang pinagmula ng pride. Siya ang may akda ng pride. Sa kanya nagsimula ang pagmamataas. At ang tinutukoy ko ay walang iba kundi si Lucifer. Pamilyar ba kayo sa kanya? Amen? Amen. Siya ba ay kapitbahay ninyo? Hindi. Amen. At narito mga kapatid, ang maikling pagbanggit sa kanya sa Biblia. Basahin natin. Ito yung kanyang reference. Isa sa mga reference ni Lucifer. Isaiah chapter 14 verses 12 to 15. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit. Sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Verse 15, gayon may ibinabaka sa Sheol sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay. Ganito po ang sabi sa English, sa New King James Version, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how you are cut down to the ground, you who weaken the nation. So binanggit po ang pangalang Lucifer. Tama po ba? Nasa inyong harapan po ba ngayon? Kahit tignan nyo po sa New King James Version. So ang tinutukoy dito mga kapatid ay si Lucifer. Ngayong umaga mga ngaral ako, pride, the most dangerous sin. Pride, the most dangerous sin. Kayabangan, pagmamataas, pagmamalaki, ang pinaka-mapanganib na kasalanan. Nandyan pa po ba kayo? Amen. Una, pag-usapan natin ngayong umaga, the first sin, ang unang kasalanan, ang kauna-unahang kasalanan. Bago pa magkasala ang tao, sa Book of Genesis mga kapatid, ay nauna na magkasala si Lucifer. Dahil kung pag-aaralan nyo ang Bible, sa Book of Genesis, bago nagkasala ang tao, may tumukso sa kanila, partikular kay Eva. Sino ang tumukso sa kanya? Yung ahas. Amen? Pero mga kapatid, hindi yun pangkaraniwang ahas lang. Kundi yung nilalang na yun ay nasa ilalim ng kontrol ni Satanas. That serpent in the Garden of Eden is the devil himself. Amen? Pero binasa natin kanina sa ating main text mga kapatid, bago nagkaroon ng Satanas, siya muna ay si Lucifer. Amen. So walang manunukso o walang manunukso kay Adan at kay Eva kung walang Satanas. Tama po ba? Amen. Kaya bago pa nagkaroon ng tao, ay present na o meron ng Satanas. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, ito ang first sin. Ang unang kasalanan. Ang kasalanan ni Lucifer, ano yun? Pride. Pagmamataas, pagmamalaki, kayabangan. Ngayon mga kapatid, titignan natin ang mga katangian ng pride. Paano malalaman kung ang isang tao ay merong pride sa kanyang puso? Una, pride overemphasizes self. Ang pagmamataas ay masyadong nakafocus sa sarili. Yung tinatawag na self-centered. Nakasentro lang sa kanya. Kaya alam niyo mga kapatid, ang pride ay makasarili. Tignan niyo ang sabi ni Lucifer, Isaiah 14,
Amen. Ito'y si Lucifer, verse 13 to 14. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Ano napansin ninyo sa mga pananalita ni Lucifer? Salamat po. Ang mga pananalita ni Lucifer ay puro ako. Akin. Ko. Tama ba? Ilang beses nag-appear yan dyan. Ano sabi? Ako. Akin. Ko. Ito mga kapatid, ang mga pananalita ng merong pride sa kanyang puso. Wala akong pakialam sa iba, basta ang mahalaga ay ako. Kung anong gusto ko, kung anong nararamdaman ko, kung anong iniisip ko, at kung anong meron ako, yun lang ang mahalaga. Amen? Self-centered. Amen? Ang English ng ako ay, anong English ng ako? Me. Amen? Myself. Pero ang isang English ng ako ay I. Amen? Mga kapatid, tignan nyo yung spelling ng pride. Ano ang nasa gitna? I. P-R-I-D-E. Nasa gitna yung I. Self-centered. Ako lang dapat. Ako lang ang mahalaga. Diba? Ino-overemphasize yung kanyang sarili. Amen. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Kaya alam niyo yung mga tao na may pride, yan, sila yung mga tao na gusto nila, sila lagi ang bida. May kakilala ba kayo na gano'n? Sila lagi, amen, ang gustong pansinin. Sila lagi ang gustong tingalain. Sila lagi ang gustong purihin. Ang tawag doon ay pride. Amen? Hallelujah. Yung mga taong may pride, ayaw din magparaya. Amen? So, una-una, ikalawa, pride exalts self. Ang pride ay pagtataas ng sarili. Amen? Ang taong may pride, ang isip nila, alam nila ang lahat. Ang taong may pride, ang isip nila, kaya nilang gawin ang lahat. Tignan nyo ulit, yung mga pananalita ni Lucifer, Isaiah 14, 13 to 14. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin. Okay, hindi ko nababasahin, binasa natin kanina. Pansinin nyo si Lucifer, aakyat ako, itatatag ko, uupo ako, gagawin ko. Tama ba yung mga sinabi niya? Amen. Amen? Kahit ako lang, kaya ko na. Hindi ko kailangan ng iba. Amen? Yung mga taong may pride, masyadong believe sa kanilang sarili. Amen po ba? Merong talinghaga sa Bible, isang Pariseo at isang maniningil ng buwis ang sabay na nanalangin. Luke chapter 18 verses 10 hanggang 14. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo, amen, ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga mangingitil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapu sa lahat ng aking kinikita. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib. Na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa o yung Pariseo. Narito ang Pariseo mga kapatid. Sila pa naman ang mga leader ng simbahan sa panahon nila. Sinasabi niya sa Panginoon habang siya'y nananalangin, Lord, buti pa ako. Hindi ako tulad ng maniningil ng buwis na ito na isang makasalanan. Amen? Nag-aayuno ako, Panginoon. Nag-iikapo ako, Panginoon. Lord, ang bait-bait ko. Itinataas ng Pariseo ang sarili niya sa Diyos. Mga kapatid, ito ang espiritu ng mga Pariseo sa Bible. Espiritu ng self-righteous.
Ano yung self-righteous, mga kapatid? Yung tingin niya sa sarili niya, mas masama ang iba kaysa sa kanya. Mas mabuti siyang tao kaysa sa iba. Yun ang espiritu ng self-righteous. Amen? Kung ako makasalanan, ano tawag pa sa kanila? Nakarinig na ba kayo ng gano'n? Amen? Sila dapat ang pangaralan nyo, pastor. Sila dapat ang imbitahan nyo sa church. Kasi ako, wala naman akong ginagawang masama. Mga kapatid, self-righteous ang tawag doon. At yun ay pride. Bakit ako? Hindi ako. Sila. Amen? Sila, yan. Tingnan mo, mas makasalanan yung mga yan kaysa sa akin. Self-righteous. At yan ay pride. Sabi nga dito, mga kapatid, ang pride tempts us to believe we are better than someone else. Ang pride daw, mga kapatid, ay iniisip natin, mas magaling ako kaysa sa iba. Mas mabuti ako kaysa sa iba. Mas matalino ako kaysa sa iba. Mas nakahihigit ako kaysa sa iba. Pride. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen? Hallelujah. At ikatlo, mga kapatid, pride is wanting to be like God. Ang pagmamataas ay pagnanais na maging katulad ng Diyos. O maging tulad sa Diyos. Pride is wanting to be like God. Amen? Tignan ulit natin yung sinabi ni Lucifer, Isaiah 14:14. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Pansinin niyo, mga kapatid, yung sinabi ni Lucifer, gagawin ko aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Ito ay ang kataas-taasang Diyos. May kanta nga tayo, di ba? Kataas-taasang Diyos kami. Sabi ni Lucifer, gagawin ko ang aking sarili na kagaya ng Diyos. Gusto ni Lucifer na maging Diyos. Gusto ni Lucifer na maging tulad ng Diyos. Bakit gusto niya, mga kapatid? Amen? Dahil ayaw na niyang magpailalim sa Diyos. Ayaw na niyang magpasakop sa Diyos. Ayaw na niyang turuan siya ng Diyos. Ayaw na niyang maging sunod-sunuran sa Diyos. At ayaw niya nang makinig sa Diyos. Sa madaling sabi, mga kapatid, gusto ni Lucifer na maging Diyos para hindi na niya kailanganin ng Diyos. I want to be like God. Amen? Para hindi ko na siya kailanganin. Pantay na kami. Parehas na kaming Diyos. Naunawain niyo po ba, mga kapatid? At pakinggan mo ito ngayong umaga. Ganon na ganon ang taktika ng pandaraya na pinang-atake ni Satanas kay Adan at Eva doon sa Hardin ng Eden. Genesis chapter 3 verses 4 to 5. Ganitong sinabi, subalit sinabi ng ahas sa babae, no, tiyak na hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, yung pinagbabawal na bunga, ay mabubuksan ng inyong mga mata. At kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Huwag kang maniwala sa Diyos. Hindi totoo yun. Namamamatay ka kapag kinain mo yung bunga na pinagbabawal. Ang totoo pa nga, kapag kinain mo yun, kapag kinain nyo yun, magiging kagaya kayo ng Diyos. Sabi nga sa English, mga kapatid, you will be like God. Amen? Eva, kainin mo na. You will be like God. Ngayon, si Eva naman, mga kapatid, I will be like God? Oh, ganda nun na. Ayos yun na. I will be like God. At alam natin ang kwento, mga kapatid, kinain ni Adan at ni Eva ang bunga na pinagpabawal ng Diyos. Tama po ba? Amen. At hanggang ngayon, mga kapatid, nakakalungkot mang isipin, pero yun ang gustong-gusto ng mga tao. Tayo ang maging Diyos ng ating buhay. Amen po ba? Amen. Kaya alam niyo, mga kapatid, hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, amen, alam na alam ito ni Satanas. Amen, itong kasinungalingan na ito, listen, itong kasinungalingan na ito, ang patuloy na ini-inject ni Satanas sa puso ng mga tao. Hey, you will be like God. Hey, you will be like God.
magiging kagaya ka ng Diyos. Sa akin ka maniwala. Amen? Hindi mo na kailangan ng Diyos. Kasi ikaw lang, pwede ka nang maging Diyos ng buhay mo. Hindi mo na kailangan magsimba. Kasi ikaw, amen, pwede kang maging Diyos ng buhay mo. Hindi mo kailangang manalangin. Kasi ikaw, pwede kang Diyos ng buhay mo. Hindi mo kailangang makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi ikaw, pwede kang maging Diyos ng buhay mo. Huwag kang maniwala kay pastor sa kanyang mga payo. Dahil ikaw, pwede kang maging Diyos ng buhay mo. Amen po ba? Amen. Huwag kang lumapit sa altar call para isuko ang iyong buhay sa Panginoon. Dahil ikaw lang, ikaw mismo, pwede kang maging Diyos ng buhay mo. Alam niyo mga kapatid, amen, ganun ang pride. Ang pride, ayaw magpatuwid. Ang pride, ayaw makinig. Amen po ba? Ang pride, ayaw magpasakop. Kaya ang kasunod ng pride, alam niyo kasunod ng pride? Rebellion. Laging magkasama yon, pride and rebellion. Nang pumasok ang pride sa puso ni Lucifer, nagrebelde siya sa Diyos. Katunayan, nagsama pa nga siya ng 1/3 ng mga anghel. Amen? Ayaw na niyang magpasakop sa Diyos at ang gusto niya ay maging kagaya na siya ng Diyos. Naghangad siya si Lucifer ng napakataas. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, mag-ingat tayo sa ating paghahangad ng masyadong mataas. Ulitin ko, mag-ingat tayo sa paghahangad natin na masyadong mataas. Dahil baka hindi mo namamalayan, pumapasok na ang pride sa iyong puso. Mandaraya ang dyablo at lagi siyang sinungaling. Amen. Amen? At ito ang problema sa pride, mga kapatid. Anong problema sa pride? Pakinggan mo ito. Ang taong may pride, ang taong mayabang, hindi niya alam na mayabang siya. Tama ba? Amen? May kakilala ba kayong ganon? Kausap mo, nagsasalitaan kayong dalawa, tapos siya puro buhat bangko. Tapos sa isip mo, bang naman ito? Pero alam niyo ba sa kanya, wala lang yun. Hindi siya aware na siya ay mayabang. Amen po ba? Hallelujah. Kasi mga kapatid, ang pride ay nakakabulag. Hindi niya nakikita ang kanyang sarili. Hallelujah. Meron nga kwento ng isang pastor dahil tuwang-tuwa ang congregation na pinagpapastoran niya sa kanya. Yung pastor ay sinorpresa nila nung congregation, ng mga mananampalataya. Binigyan ng regalo yung pastor. At binigyan siya, amen, ng award. Amen, ng plaque. Na ang nakasulat ay, the most humble pastor. Tuwan-tuwa yung congregation. Praise God. Dumating ang sumunod na linggo, laking gulat ng mga mananampalataya. Dahil pagtingin nila sa stage, nakalagay na yung plaque sa harapan ng pulpito. The most humble pastor. Oh, humble nga si pastor. Kaya, humble pala ako. Ilagay ko sa harapan ng stage. The most humble pastor. Oh, humble ah. Amen? Mga kapatid, ganun kasi ang kayabangan. Hindi mo nakikita, nakakabulag. Amen. Meron ka na palang pride sa iyong puso. Amen. So itong tatlo mga kapatid, ang mga katangian na makikita sa mga taong may mapagmataas na puso. Ngayon, amen. Pangalawa, amen. Dito tayo medyo magtatagal. Pangalawang puntos, the most dangerous sin. Ang pinakamapanganib na kasalanan. Bakit pinakamapanganib? Dahil dito sa second point, titignan natin ang mga resulta. Amen. O kinahihinat na ng taong may pride. Una, God hates pride. God hates pride. Amen. Kinamumuhian ng Diyos ang pagmamataas. Bakit, pastor? Dahil hindi mayabang ang Diyos. Walang kayabangan sa Panginoon. At dahil hindi mayabang ang Panginoon, kinamumuhian niya ang pagmamataas, ang pagmamalaki. Proverbs 6:16-17, may mga bagay na kinamumuhian ng Panginoon. Ang pagmamataas, ang pagsisinungaling, ang pagpatay ng tao. Pansinin niyo mga kapatid, unang-una sa listahan ng mga kinamumuhian ng Diyos ay
ang pagmamataas, unang-una sa listahan, pagmamataas, kinamumuhian ng Diyos. Ibig sabihin ng kinamumuhian, hindi nakakatuwa. Amen? Bakit hindi natutuwa ang Diyos sa pride? Dahil ang pride ay hindi sa Diyos. 1 John 2:16, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Amen? Sabi dito mga kapatid, ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama. Kaya ang kayabangan mga kapatid ay hindi galing sa Diyos. Amen? Ang pagmamataas ay hindi sa Diyos. Kaya alam nyo mga kapatid, amen, yung ipinagdidiriwang nila ngayon na Pride Month, amen, mga kapatid, kasinungalingan ng kaaway, di ba, pinaglalaban nila, tama sila, natutuwa ang Diyos sa kanila, subalit ngayong umaga mga kapatid, ayon sa mga Bible verses, amen, mga reference sa Bible na binasa natin, hindi natutuwa ang Diyos sa kanilang mga ginagawa. Amen. Tama po ba? Amen. Pride Month. Amen. Pagmamataas, pagmamalaki. Ang pagmamataas ng buhay, hindi mula sa Ama. Amen. Hindi mula sa Diyos. Amen. Amen? Diba? Anong sinasabi nila? Ganito kami eh. Pero alam nyo, sabi ng Diyos, no, hindi kayo ganyan. Para bang sinasabi ng mga tao na yon na nagkamali ang Diyos ng pagkalikha sa kanila. Amen. Tama po ba? Pero hindi mga kapatid, ngayong umaga, lakas na loob kong sinasabi, hindi nagkakamali ang Diyos. Amen. Amen? Kung nilikha ka ng Diyos na lalaki, amen, sino dito nilikha ng Diyos na lalaki? Gusto ko makita ang kamay. Gusto ko makita ang kamay kasi baka nagdududa ka na. Amen? Kung ikaw ay nilikha ng Diyos na lalaki, tingin kayo lahat sa akin, mga lalaki. Hindi nagkamali ang Diyos na nilikha ka ng lalaki. Kung nilikha ka ng Diyos na babae, sino mga babae ngayong umaga? Amen. Hindi nagkamali ang Diyos na nilikha ka na babae. Amen po ba? Amen po ba? So parang yung Pride Month, nagkamali atang pagkalikha sa akin ng Diyos. Ha? Paano nalaman? Amen? Kaya kung ikaw ay nilikha na lalaki, ngayong umaga sa lahat ng mga lalaki, magpakalalaki. Kung ikaw ay nilikha ng Diyos na babae, magpakababae. Andyan pa po ba kayo? Amen. Hindi yung pagpipilitan natin yung gusto natin. Pride yun. Kung pinagpipilitan mo yung gusto mo, pride yan. Hindi, ito gusto ko eh. Pride. Andyan pa po ba kayo? Amen. And God hates pride. Amen? Ngayon mga kapatid, ano pang nangyayari sa mga pagmamataas? Ikalawa, pride will bring us down. Ibababa tayo ng pagmamataas. Nang si Lucifer ay magmataas sa Diyos, amen, sabi niya, gagawin ko ang sarili ko na kagaya ng kataas-taasan. Anong ginawa ng Diyos kay Lucifer? Verse 12, ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, o Lucifer, anak ng umaga, paano ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Ngayong umaga mga kapatid, hindi nahulog dito si Lucifer accidentally. Kundi ang nangyari mga kapatid, ibinaba o ibinagsak siya ng Diyos. Amen. Bakit? Dahil hindi natutuwa ang Diyos sa taong may pride o sa taong ma-pride. Gagawin ko nga ang sarili na kagaya ng kataas-taasan. Sabi ng Diyos, no. Binagsak siya ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya itong tandaan nyo mga kapatid ngayong umaga. Pwede mo itong i-take note. Ang nagmamataas ay ibinababa ng Diyos. Ang nagmamalaki ay ibababa ng Diyos. Paradox. Naalala niyo yung paradox? Kabaliktaran. Gustong mataas, pero ibababa. Amen? Kapatid, ganun ang batas ng gravity. Kapag binato ko itong mikropono, ano mangyayari sa mikropono? Sira. Masisira. Anong mangyayari? Babagsak.
Yun ang law of gravity. Anumang ibato mo pataas, babagsak. Tama po ba? Walang lulutang. Pag binato ko to, lulutang dyan No, pag binato ko to, babagsak. Anumang nagmamataas, ibinababa. Amen po ba? Hallelujah. Ikatlo, mga kapatid, pride ends in humiliation. Sa Tagalog, mapapahiya ang mayabang. Napapahiya ang nagmamalaki. Ganun lang nangyari kay Lucifer. Nagmalaki siya. Gusto niyang maging kagaya ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, hindi pwede. Kaya napahiya siya, si Lucifer, sa harapan ng Diyos. Amen? Merong kwento. Kilala niyo po ba si Muhammad Ali? Amen. Amen? Nakita niyo na po ba siya? Amen. Amen. Nakita niyo. Sa TV Buti pa po kayo. Sa TV. Amen. Si Muhammad Ali po ang isa sa pinakamahusay na boksingero sa buong mundo. Amen. Kahit isearch po siya, talagang napakagaling niyang boksingero. At nung panahon ng kalakasan at kasikatan niya, hindi rin siya nakaligtas sa kayabangan. Dahil na sobrang galing niya Halos walang makatalo siya sa kanya kay Muhammad Ali. Sino mang itapat mo sa kanya sa loob ng ring, talagang pababagsakin niya. Amen? So ngayon, isang araw, si Muhammad Ali ay sumakay ng eroplano. Nakaupo siya, dumaan yung flight attendant sa upuan niya, at napansin ng flight attendant na hindi pa nakakabit yung seatbelt ni Muhammad Ali. Kasi po sa eroplano, mga kapatid, kung kayo po'y nakasakay na, required ang mag-seatbelt. Amen? So napansin ng flight attendant, hindi pa nakakabit yung kanyang seatbelt. So sinabi ng flight attendant, Sir, amen? O, siyempre, di ba, Sir, pwede nyo po bang ikabit na ang inyong seatbelt dahil tayo po, amen, ay lilipad o babiyahin na. Amen? So ngayon, tumingin si Muhammad Ali doon sa flight attendant na seryosong tingin. At ang sinabi ni Muhammad Ali, hindi kailangan ni Superman ng seatbelt. Superman doesn't need seatbelt. Yung flight attendant, ngumiti lang, sabi niya, okay po sir, pero hindi po ba si Superman hindi rin kailangan ng eroplano? So bakit po kayo nandito? Kayo pala si Superman. Si Superman nag-eroplano? Ang alam ko, ayon sa comics, si Superman lumilipad. Anong kwento ng mga kapatid? Ang nagmamataas, ipapahiya. Napahiya si Muhammad Ali. Sabi ng flight attendant, di ba? Si Superman, hindi rin kailangan ng eroplano. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, Proverbs 29:23, ang kayabangan ng tao ang magbibigay sa kanya ng kahihiyan. Pride ends in humiliation. Proverbs 29:23. Ika-apat, mga kapatid, pride leads to destruction. Amen. Pakinggan mo ito. Wawasakin, sisirain ng kayabangan ang lahat ng magaganda at mabubuting bagay sa buhay mo. Pride leads to destruction. Alam niyo, mga kapatid, si Lucifer, amen, siya ay isang napakagandang nilalang o nilikha ng Diyos. Ang ganda ng pagkakalarawan sa kanya sa Bible. Isaiah 14:12. Ano, nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak na umaga. Ang sabi sa English, how you are fallen from heaven, O shining star, son of the morning. Sabi naman sa isa pang English, contemporary English version, you, the bright morning star, have fallen from the sky. So mga kapatid, ito si Lucifer, bright morning star, nagniningning, nagliliwanag. Tapos meron pang isang passage sa Bible, sa Book of Ezekiel, na si Lucifer din ang tinutukoy. Amen. Verses 13 hanggang 17. Sundan niyo po ako. Ikaw ay nasa Eden, na halaman na ng Diyos. Bawat mahalagang bato ay iyong kasuotan. Pansinin niyo, bawat mahalagang bato, kasuotan daw niya. Ang sardio, topasyo, diamante, berilo, onyx, haspe, zafiro, karbungko, at esmeralda. At ang ginto at ang pagkayari ng iyong pandereta at ng iyong mga plauta, ito yung mga ginagamit sa panugtog, ay nasa iyo. Sa araw na ikaw ay lalangin, inihanda ang mga ito. Inilagay kita na may pinahirang kerubin na nagbabantay. So siya'y anointed kerubin. Ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay naglalakad sa gitna ng mga batong apoy. Ikaw ay sakdal.
biruin nyo, yung pagkakadescribe sa kanya, sa iyong mga landas, mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal, ay napuno ka ng karahasan, at ikaw ay nagkasala. Kaya't inihagis kita bilang maruming bagay mula sa bundok ng Diyos, at winasak kita. Pansinin nyo, yung pananalita dito, winasak kita. O tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong apoy. Verse 17, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Amen. Biruin yung pagkalikas sa kanya. May kagandahan. Iyong pinasama ang iyong karunungan. Siya pa ay marunong, matalino dahil sa iyong kaningningan. Inihagis kita sa lupa. Aking inilantad ka sa harapan ng mga hari upang pagsawaan ka ng kanilang mga mata. So mga kapatid, ito si Lucifer. Siya ay nasusuotan ng mga mahalagang hiyas. Anointed, pinahiran. May kagandahan na siya'y nilalang ng Diyos. Amen? Ano pang sabi? Matalino, marunong, nagniningning. Amen? At may mga nagsasabi pa, mga kapatid, amen, na si Lucifer daw ang choir master ng mga anghel sa langit. Siya daw ang namumuno sa pag-awit ng papuri sa Diyos. Para bang titipunin niya mga anghel, halina kayo, dito na tayo. Awit na tayo sa Panginoon. Sasamba na tayo sa Panginoon. Amen. Ito daw si Lucifer, mga kapatid. Subalit, ang lahat ng iyon ay nasayang at nawala dahil siya ay nagpataas sa Diyos. Isang napakagandang kalagayan, mga kapatid, ni Lucifer. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Pero nawala ang lahat ng iyon. Nasira ang lahat dahil sa kayabangan. Kaya alam nyo, mga kapatid, may mga tao na nawawasak ang buhay, nasisira ang reputasyon, nawawala ang mga bagay na nagpataas sa kanila dahil yumabang. Amen po ba? Amen. Ulitin ko, dahil yumabang. Proverbs 16:18, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak, at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Amen. Ikalima, mga kapatid, pride will turn us into devils. Ang kayabangan ay gagawin tayong diablo. Ang kayabangan, gagawin tayong demonyo. But, amen? Pastor, paano mo naman nasabi yan? Simple lang, mga kapatid. Bakit naging Satanas si Lucifer? Bakit? Pride. Amen? Bakit naging Satan si Lucifer? Pride. Amen? Kaya ang taong nagmamataas ay may spirito ng diablo. Nagiging kamukha ng diablo. Sumasama ang pag-uugali. Alam niyo, mga kapatid, dahil wala namang mabuti sa diablo. Wala. Amen po ba? Kaya pride will turn us into devils. Ika-ani, mga kapatid, pride isolates us from God. Ang kayabangan maghihiwalay sa atin sa Diyos. Amen? Dahil ang pagmamataas, mga kapatid, at ang Diyos ay hindi pwedeng pagsamahin. Ulitin ko, ang kayabangan at ang Diyos hindi pwedeng pagsamahin. Dahil nga, nagmamataas, isip mo, hindi mo kailangan ng Diyos. O ang tulong ng Diyos. Bakit ako tatawag sa Diyos? Bakit ako lalapit sa Diyos? Kaya ko na to. Tignan niyo ang sabi ng Psalms chapter 10 verse 4. Dahil sa kahambugan ng mga taong masama, binabaliwala nilang Diyos at ayaw nila siyang lapitan. So, ganun pala ang pride. Bakit ako lalapit sa Panginoon? Bakit ako ihingi ng tulong sa Diyos? Kaya ko na to. Ako pa. Pero sabi ng Bible, yun nga, ang taong mayabang, may pride, amen, ihihiwalay ka nito sa Diyos. Kasi nga hindi ka lalapit sa Panginoon eh. Amen? Amen. Hallelujah. Ganun ang nangyari kay Lucifer, mga kapatid. Kasama niya ang Diyos. Siya ay anghel ng Diyos. Pero dahil sa pagmamataas, ibinagsak siya ng Diyos. Nahiwalay siya sa ating Panginoon. Ikapito, mga kapatid, ito ang pinakamatindi, ito ang pinakamalala. Pakinggan mo ito. Pride will take us to hell. Pride will take us to hell. Yan ang pinakamalala. Yan ang pinakamatindi. That's why I am preaching this morning.
Dahil ang kayabangan, mga kapatid, pagmamataas, pagmamalaki, ay kaya kang dalhin sa impyerno. Saan napunta si Lucifer? Anong kanyang kahinatnan? Sabi ng Bible, ang kanyang kahinatnan, ang naghihintay sa kanya, ay ang dagat-dagatang apoy ng impyerno. Amen po ba? Saan nagsimula? Pride. Amen? Alam niyo mga kapatid, pakinggan mo ito. Pastor, ang pride, dadalhin tayo sa impyerno? Yes. Alam mo kung bakit? Dahil walang lugar ang kayabangan sa langit. Ulitin ko, walang lugar ang kayabangan sa langit. Bibigay ako ng halimbawa ng ilustrasyon. Diba? Napunta ka sa langit ngayon. Salamat sa Panginoon, napunta ka sa langit. Lakad-lakad ka sa langit. Nakita mo ngayon yung kapitbahay mo. Andun din sa langit. Bakit ka nandito? Huh? Anong ginawa mo sa Diyos? Binola-bola mo ang Panginoon, no? Siyempre ako, dito dapat ako sa langit. Pero ikaw? Ha? Unbelievable! Nakuha niyo, mga kapatid? Walang lugar ang kayabangan sa langit. Siyempre ako, langit ako. Pero siya? Bakit nandito yan? Amen po ba? Tapos sasabihin ng mga anghel, pumarito na kayo. Sasamba na tayo sa Panginoong Hesus. And forever worship Christ. And forever worship Christ. Sabi mo naman, bakit ako sasamba? Dapat ako sinasamba. Kaya walang lugar ang kayabangan sa langit. Amen po ba? Amen? Tingnan niyo mga kapatid si Lucifer. Dahil siya'y nagpataas, amen, ibinagsak siya ng Diyos. Verse 15, gayon may, ibinabakas sa Sheol, sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay. Ang Sheol sa Bible, mga kapatid, ay synonym o kasing kahulugan ng hell. Impyerno. Ibinabaka sa Sheol. Amen? Pinapakita ng Diyos dito, mga kapatid, na ang may mapagmataas na puso ay impyerno ang lugar na paglalagyan sa kanila. Revelation 20 verse 10, at ang diablo na dumaya sa kanila ay inihagis sa lawak ng apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Mga kapatid, amen, itong nakakalungkot na katotohanan ngayong umaga, tingin kayo lahat sa akin. Tingin kayo lahat, please. Maraming mapupunta sa impyerno dahil sa pride. Maraming taong mapupunta sa impyerno dahil sa pride. Amen? Ayokong maniwala sa Bible. Ayokong maniwala sa pinapangaral ni Pastor. Yan ay pride. Ang resulta, may nakausap ako noon sa Kastule, papunta ka pa lang, iho, pabalik na ako. Nasabi niya yun dahil mas matanda siya kaysa sa akin. Ikaw, mangangaral sa akin? Oh! Alam niyo mga kapatid, yun ay pride. Pride yun. Ang resulta ay, alam niyo, salamat sa Panginoon, natutuwa ko, alam ko ito'y biyaya. Amen? Pagkilos ng Panginoon. Salamat po sa inyo, mga kapatid, dahil alam ko po na karamihan sa inyo ay mas matanda kaysa sa akin. Pero narito kayo sa church ngayong umaga. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Alam niyo, mga kapatid, ito ang marami kong karanasan dito sa Pateros. Kapag humahayo kami, ang hirap bahaginan. Sorry po ang hirap bahaginan ng matatanda. Amen. Kasi nga, di ba, pag tinignan nila ako, pastor ka? Parang inutusan ka ng bumili ng toyo. Amen? Tapos yun nga mga kapatid, mas marami pang sasabihin sila kaysa sa akin, kaysa sa iyo. Kahit ang layo na, pinagsasasabi nila doon sa ibinabahagi ko sa kanila. Amen. Ay, oo, tama. Oo, makasalanan talaga tayo. Oh, pero hindi pwede naman sa tao. Ay, oo, hanggang sa parang halatang kinokontra, sinasalag. Amen? Paano pa, pastor?
Ayokong magbagong buhay. Nag-i-enjoy pa ako sa mga ginagawa ko kasama ang barkada. Oh, come on, preach. Oh, come on, preach. Anong tawag doon? Pride. Ayoko magbagong buhay. Ba't ako magbabagong buhay? Nag-i-enjoy pa ako sa mga ginagawa ko kasama ang barkada. Pride. Amen po ba? Amen. Ang resulta ay hindi ako. Sabi, pride will take us to hell. Amen? Ito pa, meron pa. Siyempre meron pa. Ayokong maging born again. Dahil sarado, dekandado kami na Katoliko. Namatay ang mga magulang ko na Katoliko, kaya mamamatay akong Katoliko. Pero alam mo, kapatid, alam mo sa sarili mo na totoo at dapat mong gawin ang mga napapakinggan mo na pangangaral dito sa church. Amen. Lalo na kung ilang beses ka nang nakadalo. Amen po ba? Amen. Kaya lang yun nga, sinasalag at kinokontra mo, di ba? Alam niyo, pagsalag, pagkontra, pride yun. Hindi. In Jesus' name, Pastor. Pero sabi ng Bible, you must be born again. John chapter 3 verse 3. Pangangaral ako niyan. Hanapin nyo na lang po sa YouTube. Amen? Hallelujah. Unite pride, mga kapatid. Amen? At ang resulta ay hindi na ako babalik sa Potter's house. Ito yung mga umalis. Kahit na alam nila na sila ang nagkamali. Pero ayaw aminin, ayaw tanggapin, ayaw humingi ng tawad, yun ay pride. Amen. Ang resulta ay? Ma'am, may narinig pa ako. Amen. Ayoko sumimba doon sa Potter's house, masusunog ako. Masunog ba kayo? Alam nilang may mali sa kanila at kailangan nilang magsimba, kailangan nilang Panginoon, pero hindi sisimba. Alam niyo mga kapatid, ay pride. Hindi ako sisimba. Masunog ako doon. Pride yun. At ang resulta ay? Alam niyo mga kapatid, biruin niyo, dahil sa pride, mapapa-imperno ang tao. Dahil lang yun sa espiritu na yun na pumasok sa puso. Amen? Kaya ang pamagat ko mga kapatid, the most dangerous sin. Pinakamapanganib na kasalanan. Amen? Dahil ang pride, kayang dalhin ang tao sa impyerno. At kapag ang tao ay nasa impyerno na mga kapatid, wala nang balikan. Yun na yun. Yun na yung final state. Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, hindi maliit na bagay ang pinapangaral ko ngayong umaga. Amen. Ito ay napakadelikadong espiritu na magpapahamak sa isang tao dito sa lupa at maging sa kabilang buhay. Amen. Pride. Amen? Kaya kailangan itong magamot sa lalong madaling panahon. Amen? Sapagkat delikado ang pride kapag ito'y nakapasok sa ating puso. Pangatlo, panghuli, the cure for pride. Amen? Ang lunas, mga kapatid, para magamot o mapagtagumpayan ang pagmamataas. Unang lunas, mga kapatid, having the mind of Jesus Christ. Pagkakaroon ng kaisipan na kagaya ng sa Panginoon. Ano ba ang kaisipan ng Panginoon? Mababasa natin sa Philippians chapter 2 verses 5 hanggang 8. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip. Ayun na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibasay na tagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa. Siya'y nagpakababa. Si Jesus Christ daw nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Amen? Narito mga kapatid, amen, si Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay nagbihis tao. Amen? Amen? Bakit niya ginawa yun? Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Inawit lang natin kanina sa malumanay,
You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? Hindi daw gusto ng Panginoong Hesus na ang langit nawala ka. Kaya ibinaba ng Diyos ang langit dito sa lupa nang siya'y pumarito dito sa lupa. Dakila ang kasalanan natin, pero mas dakila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon ngayong umaga. Ano mga kapatid? Hallelujah! Iniwan ni Jesus ang kanyang napakagandang kalagayan sa langit na kung tutuusin ay pwede naman niyang hindi gawin. Amen? Alam ng Panginoon ang sasapitin niya dito sa lupa, kukutyain, sasaktan, papatayin. Pero mga kapatid, bumaba pa rin ang Panginoong Hesus. Amen? Parang naging katulad natin na anyong tao. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, ang pinakamahalaga ng langit, nagpakababa para sa iyo. Ang pinakamahalaga ng langit, nagpakababa para sa iyo. Amen. Ang ating Panginoong Hesus, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Amen. Pumunta dito sa lupa para iligtas ka. Amen. Para iligtas tayong lahat. Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, amen, inibig tayo ng ating Panginoon dahil ayaw na tayong mapahamak. Amen. At bago niya ginawa yon, siya ay nagpakumbaba. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Ang kaisipan ni Jesus ay pagpapakumbaba. At yun ang kailangan natin para mapagtagumpayan natin ang pagmamataas. The mind of Jesus Christ. Ngayon mga kapatid, ikalawa, paano tayo magkakaroon ng pagpapakumbaba na tulad ng sa Panginoon? Ikalawa, feeling of the Holy Spirit. Kapuspusan ng banal na Espiritu. Can you say amen? Amen. Ngayong umaga mga kapatid, dapat tayong mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Amen. Bakit? Dahil ang ating laman, ito, yung ating flesh, ang ating laman, amen, ay pagmamataas ang bunga. Pagmamataas lagi ang hinahanap. Tignan yung sabi sa Romans 8:7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Mga kapatid, yun tayo. Yung ating laman, ang ibig sabihin ng ating laman, ito yung ating kasalanang kalikasan. Yung ating fallen nature, ang hinahanap daw lagi ng ating laman, amen, ay pagmamataas. Ayon sa binasa natin ng ating laman, ayaw magpasakop sa Diyos. Ayaw magpasakop sa kautusan ng Diyos, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Pero ang bunga na hatid ng Espiritu ng Diyos ay kapakumbabaan. Galatians 5:22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Kaya ngayong umaga mga kapatid, mamaya sa altar call, I encourage you, lumapit ka dito sa harapan. Hingin mo sa Panginoon, Lord, fill me with your Holy Spirit. Magpapuspos ka, napunuin ka, ibig sabihin ng puspos, punuin ka ng Espiritu ng Panginoon. Sapagkat ang Espiritu ng Panginoon, ang bunga ay kapakumbabaan. Aalisin yan, amen, yung gusto ng ating laman, na kayabangan, pagmamalaki, pagmamataas. Amen. Kaya ito ay kalawang lunas, mga kapatid, para mapagtagumpayan mo. Amen. Na huwag pumasok sa iyong puso ang kayabangan o ang pagmamatas. Kailangan mong mapuspos ng banal na Espiritu. Amen po ba? Ngayong umaga, sino sa inyo gusto mong mapagtagumpayan ang Espiritu ng kayabangan? Sino sa inyo ayaw mong maging katulad ng dyablo? Sino sa inyo ayaw mong mapunta sa impyerno? Kailangan ay pagpapakumbaba. Ang ganda ng sinabi ni Vincent de Paul, ang pinakamakapangyarihang sandata upang talunin ang dyablo ay ang pagpapakumbaba. Bakit? Sapagkat hindi niya alam kung paano gamitin ito. Hindi rin niya alam kung paano ipagtanggol ang sarili mula dito. Hindi daw alam ng dyablo ang salitang kapakumbabaan dahil wala siya nun. Hindi niya kaya ipagtanggol ang kanyang sarili sa kapakumbabaan. Kaya kapag ikaw ay mapagpakumbaba, amen, para bang natatakot ang kaaway. Grabe ito, magpakababa. Meron siyang kaisipan ng Panginoong Hesus. Puspos siya ng Espiritu ng Diyos. Ang kaaway nanginginig.
Wala ako niyan. Amen? Amen po ba ngayong umaga? Amen. Hallelujah. Kaya itong kailangan natin, itong dalawa. Sa aking pagtatapos, mga kapatid. Amen? Hindi kalooban ng Diyos ang pagmamataas. Amen. Amen? At siya ay natutuwa sa mga may mapagpakumbabang puso. James 4:6, ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Wow! Wow! Sinong gustong makatagpo ng biyaya sa harapan ng Panginoon? Pagpapakumbaba. Binibigyan daw niya ng biyaya ang mga mapagpakumbaba. Pero ang mga mapagmataas, diba? Amen? Sinasalungat ng Diyos. Ayaw ng Panginoon. Amen? Hallelujah! At alam niyo pa, ngayong umaga mga kapatid, panghuling verse, James chapter 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. At Kanyang itataas kayo. So mga kapatid, ngayong umaga, hindi mo pala kailangan itaas ang iyong sarili. Bakit? Ang Panginoon ang gagawa ng para sa iyo. Hindi mo kailangan. Yung ikaw yung gagawa, si Lucifer, di ba? Gagawin ko. Oo po ako. Puro si Lucifer, puro sa... Hindi, ako kaya ko eh. Pero sabi ng Panginoon, magpakumbaba kayo. Ako ang magtataas sa inyo. Ngayong umaga, mga kapatid, hallelujah. Hindi natin kailangan itaas ang ating sarili. Can you say amen? Amen. Hindi natin kailangan magmalaki. Can you say amen? Amen. Bakit, Pastor? Dahil ang katotohanan, ngayong umaga, mga kapatid, tingin lahat sa akin ulit. Wala tayong may pagmamalaki. Amen. Lalo na sa Diyos. Amen. Wala. Wala. Amen po ba? Amen. Wala tayong maipagmamalaki. Lalo na sa Diyos. Kaya hindi mo kailangang itaas ang iyong sarili. Amen? Ngayong umaga, mga kapatid, magpakumbaba tayo. At ang Diyos ang magpapala, magtataas sa atin. Pride, the most dangerous sin. Palakpakan, purihin natin ang Panginoon. Ngayong umaga, tayo magsipong lahat. Salamat sa Panginoon. O Diyos, ang hindi ko nagawa sa umagang ito, ikaw ang personal na gumawa, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid na ito. Salamat o Diyos sa kanilang pagpunta, Panginoon, dito sa iyong gawain. Ikaw ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoong Isus. Lord, aming iwinawaksi. O Diyos, patawarin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Kung kami man, O Diyos, ay nagkaroon ng espiritu na ito, ng pagmamataas, pagmamalaki. Panginoon, ang totoo, kailangan ka namin. Kailangan namin ang tulong mo. Wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Wala kaming maipagmamalaki, O Diyos. Hallelujah. Lord, kailangan namin ng iyong kapakumbabaan. Praise God. Kung meron pong first time, meron po bang first time ngayong umaga? Amen. Kami po'y nagagalak na makasama kayo ngayong umaga. Salamat sa ating Panginoon. Praise God. Kung wala, mga kapatid, amen. Ito yung sinabi ko kanina. Bubuksan natin, amen, ang ating altar. Lumapit ka dito sa harapan. Hallelujah. Isuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoon. Ipaayos mo ang iyong puso sa ating Panginoon. Hayaan mo nga kumilos ang Diyos. Hayaan mo nga ituwid ka ng ating Panginoon. Hayaan mo na pagpakumbabain ka ng ating Panginoon. Dahil yan ang nais at kalooban ng Panginoon. Dahil dyan natutuwa ang ating Panginoon. God hates pride. Amen. Hallelujah. Ang nais niya ay humility. Ngayong umaga, binubuksan po natin ang ating altar. Humanap ka ng lugar dito, ng pwesto. Huwag mong hayaing dayain ka ng kaaway, ng dyablo. Huwag mong hayaang magsinungaling sa iyo palagi ang kaaway. Huwag mong hayaan na makapasok sa iyong puso, amen, ang kayabangan, ang pagmamataas. Thank you, Lord, because pride can take you to hell, mga kapatid. Hallelujah. At hindi yung nais ng Panginoon. Hindi yung nais ng Panginoon. Kailangan natin ng Panginoon ngayong umaga. Lord, salamat. O Diyos, hallelujah, sa ating mga kapatid na ito, Panginoon. Lord, speak. Continue to speak into their hearts, Lord God. Touch their lives, Lord Jesus. Touch their lives, Panginoon. Kailangan namin, O Diyos, ng kapakumbabaan, Panginoon, ng kaisipan na kagaya ng sa iyo, Panginoon Jesus. Patawarin mo kami, Panginoon Diyos, Lord, sa mga oras, sa mga araw, Panginoon Diyos, na maramang kami, Panginoon, ay nagmamalaki, Panginoon, nagmamataas, Panginoon Diyos, Lord, hallelujah.
ko'y iyong sinisiyasat. Yes, Lord. Buhay ko'y iyong alahas. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay iyak mo ang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi hingin. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay habang nakataas sa ating kamay sa ating Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hindi lingis sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Bigyan natin ang malakas na papuri at pagsamba ng ating Panginoon Jesus. Ngayong umaga, hallelujah, glory, 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 we exalt you, God. Ikaw ang aming itinataas, ikaw ang aming niluluwalhati sa umaga na ito. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa aming pagpuri, sa aming pagsamba, sa aming pasasalamat, Panginoon. Dakila ka, dakila ka, Yana, Rama, Mama, Mama, Hindi, Yande, Yende, Bebe, Shikanda, Rabakyanda, Hindi, Yando, Robo, Bobo, Bona, Sidi, Mama, Mama, Hindi, Yande, Yende, Rebe, Bebe, Bebe, Shialanda, Hindi, Kando, Robo, Bo, Santa, Rabakyande, Yende, Rebe, Bebe, 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 Yondo, Robo, Santa, Mama, Glory, glory, glorify your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Ngayong umaga, mga kapatid ko sa ating Panginoon, huwag tayong matakot. Amen. Na ating ipaayos ang ating puso sa ating Panginoon. Amen. Hayaan natin ang Panginoon na turuan at ituwid tayo. Dahil alam ng Panginoon ang pinakamabuti para sa atin. Mahal ka ng ating Panginoon, narinig mo kanina sa pangangaral. At isa, amen, sa mga paraan ng Diyos ng kanyang pagmamahal sa atin, amen, ay pagtutuwid. Nais ng Panginoon na tayo ay palaging magkaroon ng pusong mapagpakumbaba. Praise God. Hallelujah. Ngayong umaga, amen, sinong kinausap ng Panginoon? Yes. Sinong pinagpala ng ating Panginoon? Yes. Lalabas tayo sa lugar na ito. Amen. Hallelujah. Inalis ng Panginoon, kung meron man, ang pagmamalaki, pagmamataas, at kayabangan sa ating puso. Dahil hindi yan kalooban ng Diyos. Yes. Amen. Hallelujah. Praise God. Ngayong umaga, mga kapatid, salamat po sa inyo. Hallelujah. Tayo ay magtatapos sa ating panalangin. Naniniwala ako na merong ginawa ang Panginoon ngayong umaga. Praise God. Hallelujah. Nung nakarang Huwebes, nangaral ako, ang Diablo ay no match sa Diyos. Amen. Tapos, pagkatapos nun, nakalimutan ko lang sabihin pala kanina, may mga kapatiran tayo na nagsuko ng kanilang mga rosaryo. Ang kanilang mga kwintas na krus, isinuko nila dito sa harapan. Amen? Hallelujah. Ngayon, may dala-dala si Nanay Rebecca. Sinusuko niya lahat sa ating Panginoon. Amen! Ibinababa niya kanyang sarili. Lord, napakinggan mo, hindi ito sa'yo. Hindi mo ito kalooban, kapakumbabaan. Amen! Hindi siya, dito ako lumaki. Pride. Amen?
Salamat sa ating Panginoon. Nung nakaraan, may mga nagsuko na sa akin. Okay, magkalala. Amen. Hindi ko po yung binibenta. Pinuputol ko, sinisira ko, at itinatapong ko. Amen. Yan ay curse. Pwede magdala ng sumpa sa ating buhay. Amen. Hindi mo kailangan ng anumang bagay. Ang kailangan mo ay ang Panginoon. Amen. Mismo. Hallelujah. Maraming salamat sa mga nagsusuko. Amen. Yan nga. Yung mga bagay na yan. Amen. Pero higit sa lahat, ang gusto ng Panginoon ay, ang isuko talaga natin ay ang ating buhay. Amen. Amen po ba? Yun ay kapakumbabaan. Kapag may gusto ang Panginoon na gawin mo, amen, ibaba mo yung sarili, makikita mo pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Amen. At pakumbaba ka, at itataas ka ng Panginoon. Praise God. Ngayong umaga, tayo ay manalangin. Amen. Isinubo tayong lahat. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, sa ginawa mo, Panginoon Diyos, sa makapangyarihang presensya mo, Panginoon, nananahan sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoong Diyos, patuloy kang nangungusap na personal sa amin. Salamat sa mga kapatirang kung ito, Panginoong Diyos, na patuloy namin nakakasama sa iyong mga gawain. Panginoong Diyos, tulungan mo kami, Panginoon, na huwag mapasok ang aming puso ng espiritu ng kaaway, Panginoon, ng espiritu ng pride, ng pagmamalaki, ng pagmamataas, Panginoon. Sapagkat wala kami, O Diyos, na maipagmamalaki na anuman, lalong-lalo na sa iyong harapan. Kami, Panginoong Diyos, ay mga nilalang mo lamang, Panginoon. Hallelujah. Ikaw pa rin ang aming pupurihin, ikaw pa rin ang aming sasambahin, ikaw pa rin ang aming luluwalhatiin, ikaw pa rin ang aming paglilingkuran. Panginoon, salamat sa pagsasaayos ng aming puso ngayong umaga, Panginoong Diyos. Salamat sa mga salita mo na nagtuturo sa amin, nagmumulat sa amin sa mga katotohanan, na dahil sa iyong mga salita, O Diyos, naliliwanagan at nagkakaroon kami ng kaalaman. Patuloy mo kaming turuan, Panginoong Hesus, palakasin pa, patatagin pa ang pananampalataya ng aking mga kapatid na ito dito sa Father's House, Pateros, Panginoong Diyos. Naniniwala kami na ikaw pa, Panginoong Diyos, ang patuloy na gagawa ng mga dakilang bagay, Panginoon, sa aming buhay, sa aming kalagitnaan, Panginoong Diyos, maging sa aming pamilya, Panginoong Hesus. Ito po ang aming panalangin. Ingatan mo po ang bawat isa sa aming pansamantalang paghihiwalay, O Diyos, ang pag-iingat mo, hallelujah, ng iyong banal na dugo, Panginoong Diyos, sa aming buhay. Magkikita-kitang muli kami, O Diyos, sa susunod na gawain, Panginoon. Ito po ang aming panalangin, sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na, Amen. Praise God.